every day parang nagpa-progress yung napapansin kong pagbabago sa vision ko, the opacity thickens nga until dumating yung moment na completely nag-black na lang siya. How it started. Okay. So actually, alam naman ng mga students ko, they are really aware about my condition. Sinasabi ko sa kanila that I am a proud person with disability. Yun naman talaga yung tawag natin dito in society, sa mga taong katulad namin. Maybe you might not notice my condition because at the moment I'm wearing prosthetics, kaya hindi nanonotice yun ng mga estudyante. And of course, siya na rin yung way ko para ma-build yung confidence ko sa pagtuturo. Kasi takot ako dahil baka matakot din yung estudyante pag nakikita yung aking physical condition. So it started when I was 4 years old. I met an accident. My brother accidentally threw a toy sword. Yes, oo. While we are playing. And then actually, hindi naman niya sinasadya eh. And then, parang that toy sword flew. And then, bigla na lang na hit niya yung aking... Yes, at na-hit niya yung aking eyes, accidentally nga. And, ayun. I undergone different, tawag dito, operations para maayos yung aking eyes aesthetically. As early as 4 years old. Yes, a day after nung incident, talagang the doctor advised na kailangan akong operahan. Kasi kung hindi daw, talagang for the sensitive term, luluwa yung aking eyeballs. And of course, parang na-dishearten yung aking parents after knowing what will happen. Supposedly, nung 12 years old ako, parang kailangan ko na magpa-opera ulit. The doctor advised that I need to undergo another operation. However, that time, nagkaroon na ng problema yung parents ko and then they split together. Ako naman kasi, I came from a broken family, second family kami. In fact, kaya at early age, I completely understood my situation na talagang wala kaming habol sa father ko. So, nangyari, instead of ako nga ay magkaroon pa ng another operation for my eye, hindi siya natuloy. And another procedure, dapat yung mangyayari nung ako ay 18 years old. During that time, I was, graduating student ako sa college nung 18 years old ako. At 18. And then, parang ako ay napapaisip, magpapa-opera ba ako or hindi? Kasi, i-prioritize ko na lang ba yung aking finances para sa education? Doon ko na lang ba siya i-allocate or para sa sarili ko muna? Of course, wala naman ako kasing napapansin na something weird pa doon sa aking eyeball. Kaya parang normal lang. Mukha pa siyang normal. Aesthetically, parang normal pa ako. Kahit tignan. Sa site niyo po? Actually, sa site talaga hindi na. Bali, ang nangyari ay aesthetically okay siya, pero yung eyesight ko wala na. To give you perspective of what I can see that time, parang let's say for example, kapag meron tayong mga sensitive na parts na kailangang na i-present sa TV, parang censored siya. Parang ganun kalabo, to give you perspective. Yes, it's very blurry. You can identify that there's an object behind that. However, hindi mo ma-identify kung ano yung object doon. Kita mo yung color, pero hindi mo makita talaga kung ano siya. Something like that. Ayun na nga. So, it started na nung after graduation ko, when I turned, 18 years old ako, nung nag-decide ako na hindi na ulit muna magpa-opera. Hanggang dumating yung time na gently ay nagpaparamdam na nagkakaroon siya ng, hindi ko alam kung makukuha to ng viewers natin, tumataas yung opacity ng aking vision. So, kumbaga kung bibigyan natin sila ng analogy, parang yung sa wax ng kandila, clear pa kapag mainit siya, pero as it hardens, nagiging opaque na siya. Every day, parang nagpa-progress yung napapansin kong pagbabago sa vision ko the opacity thickens nga until dumating yung moment na completely nag-black na lang siya. Actually, nung panahon na yon, talagang masasabi ko ang baba ng confidence ko sa sarili ko kasi
Even my parents, takot sila na makahalubilo ako sa mga bata, knowing that baka mabully nga ako, something like that. And actually, takot din ako na makipaglaro kasi yung incident nga is nangyari because of casual playing, 'di ba? Kaya sa tunay, nahirapan din ako mag-adjust nung bata ako. Parang nahirapan din ako na makakita ng mga taong makakaunawa sa mga kaibigan na madali makakaunawa sa situation ko. Na-focus ko yung sarili ko noon sa mga bagay na less yung kilos. Katulad halimbawa ng pagdodrawing, ganyan. Siguro na doon na rin na na-develop yung interest ko sa pag-aaral talaga dahil wala naman ako ibang gagawin. Honestly, dumating ako sa point na ganun pala talaga, no? Sa buhay. Parang habang nagta-transition ka sa pagiging, pangit ang word, adult. Habang nagta-transition ako sa adult stage, dumadating ako na parang hanggang dito na lang ba? Ganun yung mga capabilities ko. To the point na naisipan ko na lumabas ng comfort zone ko. Ito yung panahon na ako ay nakita ng mga estudyante ko at mga kaibigan ko na nagka-hike. Kasi actually, tinatanong ko yung sarili ko, kaya ko ba? Kaya ko pa ba yung mga ganong extreme activities? Then, I can still remember the time when my friend, I actually asked her, sabi ko, samahan mo ako tayo mag-hike. And then, nung naroon na kami sa terminal, sabi niya sa akin, hiwanan kita kasi hindi ka makakalabas ng comfort zone mo kapag may tao makakilala. And then, pumunta ako doon sa meeting point namin, pumunta doon sa joiner, and then nakilala ko yung iba-ibang tao. They have no idea na ako ay blind, yung eye ko ay blind. And then, hindi ko siya sinasabi intentionally kasi gusto ko lang din ma-challenge yourself ko to do those activities. Sabi ko, baka naman hindi ko talaga kaya, ambitious lang talaga ako. Pero, ayun, na-enjoy ko siya, nakaya ko siya, and natuwa ako nung nalaman din ng mga kasamahan ko sa hiking na ganito yung condition ko, and yet na-manage ko na ma-survive yung first ever major hike ko sa Mount Arayat. Dun po sir, yung sa naging experience niyo po, paano po siya naka-help na mas mag-build up, mag-boost Yeah. po yung self-confidence? Nung nagawa ko siya, syempre, fulfilling. Sobra. Kasi, nasabi ko na sa sarili ko na, ngayon, ko napapatunayan na hindi limited yung mga physical activities na kaya kong gawin. Somehow, alam ko na mahihirapan ako, pero, kumbaga ay step by step. Katulad ng pag-akyat nga ng bundok, naging sobrang para sa akin ay meaningful nung naging journey ko doon. Kasi that made me realize na kung talagang gugustuhin mo, kung talagang magsusumikap ka, talagang magiging matapang ka, na gawin yung mga bagay na never mo pa nagagawa because of your condition, ay kakayanin mo naman. Opo. Kung makakaharap niyo po sa salamin ngayon yung 4-year-old self niyo po, hindi naman sir, siya. Okay. Don't need to be emotional po. Yeah. Ano po yung siguro masasabi niyo sa kanya na ito na yung situation? Paano niya po i-handle? Nahihiya ako bigla. Nahihiya ako bigla kasi mahirap pala magsalita sa younger version ko. Like, hindi ko ma-imagine kung paano ko siya haharapin. Pero, siguro I'll tell him that wala siyang dapat ika-worry sa magiging future life niya. Kailangan niya lang mag-ipon talaga ng courage sa lahat ng mga pwedeng ibato sa kanya, and magiging proud siya sa sarili niya. Yun na yun. Kasi baka maging emotional tayo dito eh. Hirap pala yan. Opo. Na parang pinaka-important po siguro sir sa inyo is the way we see ourselves na hindi po sa perspective ng mga ibang tao. Napakadami pong judgment. Siguro sir, last question. In general po, for those people na meron din po challenges on their physical selves, or ano po yung parang masasabi niyo sa kanila na ito yung parang advice na ginawa ko, or parang ito yung tandaan mo para hindi ka rin masyadong
It's really hard to give advice kasi honestly, whenever you give advice kasi, you will feel liable about what will be the outcome. Siyempre, di ba? That person. Mahirap, pero what I have learned from my experiences na pwede siguro nilang ay kapulutan din ng aral, di ba? Ay to always be courageous and never lose your purpose. Yun. Kasi whenever nafe-feel mo na naging shaky na yung platform na tinutungtungan mo, you just have to recalibrate your mind, go back to your core, know your purpose para manatili kang nakatayo. Kasi kapag alam mo yung purpose mo, kung alam mo kung bakit ka naririto, yun yung driving force mo para magpatuloy. Ganun. Maybe I might lose my sight, but I never lose my vision and my passion sa pagtatrabaho para sa bata at para sa bayan. Yes. And yun sir, yung buong kwento na kahit ilipin po natin, hindi mawawala sir yung admiration wala po sa amin from your previous students and even po sa buong I do admire lahat ng mga estudyante ko. And I love all of them. Kaya yun. Thank you po sir. Thank you so much. Thank you so much, Lord. And thank you so much sa buong team nyo. Pakilala ko. Hello there, my name is Sir Romel Di Tamayo. My students used to call me Sir RD, and I am a proud person with disability teacher here in Pasay State Integrated School.